Sa video na ito ay i-reveal ko sa inyo ang 7 na sikreto ko para maging laman ka ng isip ng isang lalaki. Kasi gusto kong maintindihan nyo na nature nating tao, na kung ano yung palagi nating iniisip or nasa puso natin, most of the time, siya yung binibigyan natin ng atensyon, oras, panahon. Dito tayo nag-i-invest. But let me clear, kasi hindi po porke iniisip ka ng isang lalaki ay ibig sabihin na mahal ka na niya. Sometimes may kailangan lang siya sa'yo. Kaya nga very strategic itong share ko sa inyo dahil subconsciously or even unaware siya na nahuhulog na pala siya sa'yo. Na mas nai-inlove na pala siya sa'yo. Kaya nga, hindi mo na kailangan na pilitin siya na mag-invest or mag-effort o maging faithful para sa'yo. So kung gusto mong malaman, please kaibigan, panoorin mo hanggang sa last part. And make sure na i-share mo itong video para marami din ang matututo gaya mo. So let's go. Number 1 na tip ko para maging laman ka ng isip ng isang lalaki ay, do you have something that he needs or he wants? Kasi hindi ka pwedeng isipin ng isang lalaki or habulin ng isang lalaki or mag-effort ang isang lalaki para sa'yo kung wala siyang nakikita sa'yo. Or kung wala siyang kailangan sa'yo. Or kung wala siyang gusto sa'yo. This is very important because a lot of you ay hindi alam ang ibig sabihin or ang importansya ng value. Meron ka bang taglay or bit-bit na value na kung saan hahabulin ka ng isang lalaki para isipin ka ng isang lalaki? Because if you don't have any value na bit-bit, tapos andyan siya, trust me, hindi yan seryoso sa'yo. Trust me, gusto ka lang ikama. Trust me, gusto ko lang idagdag sa kanyang collection. So ano ba itong needs or wants niya? Depende kasi, bawat tao, bawat lalaki ay may iba't ibang kailangan. Kasi hindi po lahat ng lalaki ay naa-attract sa itsura, sa ganda, at sa kaseksihan mo. Depende po yan. Kung isang lalaki panay magaganda yung nasa paligid niya, or, may itsura siya, most of the time, hindi niya nakikita na value ang physical appearance. Ang nakikita niya na mahalaga sa kanya is that yung emotional connection, something na hindi physical, yung sympathy mo, yung care mo, yung love mo sa kanya. Yun yung mahalaga or need niya or kailangan niya or gusto niya sa'yo. Pero kung ang lalaki ay, lack of financial, it means ang kailangan niya din, ang gusto niya sa'yo, or ang gusto niya rin sa buhay, is that financial breakthrough. Yun ang mahalaga sa kanya. So, nagigets nyo ba? Ang tanong ko sa'yo ulit, do you have something to offer para maging laman ka ng kanyang isip? Para isipin ka niya. Kasi kung wala, you need to begin. Magsimula ka na mag-isip ng mga bagay or i-realize or i-evaluate yung sarili mo. Ano kaya ang pwede kong pataasin sa sarili ko, pag-focusan sa buhay ko para magkaroon ako ng value at meron ako maibigay sa iba para ako'y habulin nila. Because if you lack those kind of mindset, this kind of thoughts, I'm sorry, magiging common ka lang. Magiging common ka lang tulad ng ibang tao. So what makes you think na iisipin ka? One more time, do you have something to offer? Number 2, make sure to share exciting stories. Kaibigan, remember the word exciting. Kasi hindi po lahat ng stories or sinasabi mo sa isang lalaki ay gusto namin. Minsan, sinasakyan ka lang namin para hindi ka naman mapahiya or para bagayan ka lang. Kaya nga sabi ko, you should have the ability to think or, mag-share ng mga kwenta ng buhay mo na may something naman na kwenta na pakinggan or something na may naibibigay. Like for example, kapag for fun, nakakatawa or, mga stories ng buhay mo or even ibang tao, mga kakilala mo na kung saan merong napupulot na aral. My point is that share stories with him.
This is very important kasi dinedevelop nito yung connection ninyong dalawa emotionally. Yung tiwala nyo sa isa't isa and then yung openness nyo sa isa't isa. Minsan parang hindi mo nakikita yung halaga nito pero trust me, this is very important na kailangan mong gawin sa relationship nyo. Kailangan mo na maging open sa kanya, makipag-usap sa kanya. Because yung mga bagay na yon sa time na kailangan niya ng kuusap, sa time na dry siya, napapagod siya, maalala ka niya, ikaw yung kanyang lalapitan palagi. Ikaw yung palagi niyang iisipin. So, share or spend time na makipagkwentuhan sa kanya ng mga exciting na stories. Even mga childhood stories mo. Or yung mga, pwede rin naman pag-usapan yung ex kung hindi sensitive or, kung open kasi sa isa, why not? But not in a way na kino-compare mo siya, ha? Not in a way na pinapakita mo na mas better yung ex mo sa kanya. That's not good. Number 3, na-take ko sa inyo na dapat mong gawin ay make sure to have an eye contact when you're talking with him. This is very important kasi marami akong kilala na babae na, especially mga kaibigan natin na sabihin na natin na mayroong low esteem or mababa ang confidence, ang tiwala sa sarili, that is not attractive. Okay? Kung sa mga K-dramas, ganun, is that parang nakakatuwa sa inyo, but in reality, most of the time, hindi ko sinasabing all the time, but most of the time, is that mas nakaka-attract sa amin na kapag nakikipag-usap sa isang babae ay nakikipag-eye contact. Make sure na kapag kausap mo siya, when you're sharing stories with him, nakikipag-eye contact ka. Strategically, ganito ang gawin mo. Tumingin ka sa kanang mata niya, sa kaliwa. Tumingin sa labas, ibalik sa labi, tignan mo, and then sa mata, sa kaliwa, tumingin sa labas, sa kanyang labi. Subconsciously or unaware kami na hindi rin namin maintindihan na bakit napaka-attractive mo na tinitignan kapag nakatingin ka sa mata namin. Kaibigan, you need to be strong. Hindi po ito madali na gawin, pero I advise you na gawin nyo kung gusto nyo na in love siya at mapapaisip siya sa'yo kasi natitrigger yung something sa utak namin na you're an attractive woman whenever na tumingin ka sa mata namin. Make sure to do that. Okay? Number 4 na dapat mong gawin ay learn to give sympathy. This is very important kasi nature ng tao na naghahanap ng mga sumuporta sa kanya, maniwala sa kanya, and tutulong sa kanya. Magkaroon ng sympathy sa kanya. So, if you are that person na nakakapagbigay nito sa kanya, it means yun yung value na nibibigay mo sa kanya, that magiging laman ka ng kanyang isip. Whenever na merong against sa kanya or, paninira against sa kanya or sa relationship nyo, make sure na nasa kanya yung sympathy mo. Even sometimes kung mistakes niya. Don't get me wrong. Yung sympathy mo sa kanya, especially in public, ipakita mo that you still support him, you still care for him, you still love him even though he messed up. But in private, i-correct mo siya. Itama mo siya. Sabihin mo yung mali niya. Ang point ko dito is that make sure na ipaparamdam mo pa rin sa kanya yung care mo, sympathy mo, at pagmamahal mo at suporta mo even though he messed up. In that way, magiging laman ka ng kanyang isip. Trust me, just do this and you'll see the result. Ipakita mo na siya ang bida. Whenever there are times na nasa situation kayo na parang action sa buhay nyo, kung nanonood ka ng movie, ganon, make sure na ipakita mo, iparamdam mo sa kanya na siya yung bida, na siya yung lalaki, na siya yung nagpro-provide, na siya yung nasa spotlight. Kasi nature naming lalaki na yun yung gusto namin na gawin sa inyo. And yung deepest desire namin is that ma-appreciate nyo ito. Is that makita nyo ito. In that way, mas nagiging masculine kami. Mas nagiging lalaki kami. And ang tendency, 90% is that we do more for you. Para lang magmukha kaming bida. Like I said, yun yung
very common or generally na instinct ng isang lalaki maging bida para sa yun yung nakakapogi sa amin, nakakamuscle para sa amin. So kapag yun ang nibibigay mo sa kanya, magiging laman ka ng kanyang isip. But warning ko sa inyo mga kaibigan is that wag mo masyadong sobrahan kasi minsan nagiging ma-pride na, or sometimes kapag hindi mo na iparamdam na bida siya is that magiging manipulative na siya, magiging controlling na siya. Kaya sometimes kaibigan, sa relationship you need to balance and balance. Use your kokote. Okay po? Bigyan mo siya ng space. This is not common na mindset or alam ng karamihan ng babae. Ang hindi nyo alam is that kapag kayo yung babae na willing magbigay ng space sa amin or hindi kayo palaging nakabuntot sa amin, is that kayo yung magiging choice namin, magiging mas gusto namin, mas mamahalin namin. Why? Kasi hindi kami nasasakal sa inyo. Hindi kami nakukulong sa inyo. Ang wrong kasi na mindset ninyo is that pigilan nyo siya na lumabas na mag-isa niya or gawin niya yung gusto niya, or hindi nyo siya binibigyan ng space kasi natatakot kayo at yun yung alam nyo na gawin nyo para mas ma-inlove pa siya sa'yo. In a way na hindi nyo na namamalayan na naging controlling na kayo, na nagiging manipulative na kayo. Therefore, ang nagiging nangyari dito is that hindi na siya makahinga sa relationship nyo. And most of the time, ang nangyayari kapag hindi ka makahinga, kapag nasasakal ka, is that kumakalas ka, umaalis ka sa pagkasakal mo kasi gusto mong makahinga, makahanap ng magandang hangin para mabubuhay ka. Nature po ng tao na gusto natin na maging malaya. Kaya kaibigan, unahan mo na siya sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng space sa kanya para makahinga siya, para makapag-isip-isip siya, para magiging malaya siya. Kaibigan, huwag kang matakot na mawala siya. Kung talagang mahal ka, hindi yan maghanap ng iba. Babalik at babalikan ka niya kung totoong mahal ka. Kaya, ano pa bang kinatatakot mo? Ngayon, kung ang iniisip mo is that, paano pag binigyan ko siya ng space, that maghanap na siyang ng iba, it means hindi siya faithful sa'yo. Hindi ka na niya mahal. Simple as that. What are you doing? Okay? Diiwan mo. Magpaghiwalay ka, then find someone na mas deserve mo. Okay? But I doubt, kapag ako yung lalaki, I doubt na ipagpapalit ko pa yung ganyang klase ng babae. Okay? And last but not the least, and this is a principle actually kaibigan, na dapat yung gawin sa relationship nyo para isipin kayo ng isang lalaki is that yung badminton principle. Nung high school ako, naglalaro ako ng badminton. Though I am not that pinakamagaling. But anyway, meron akong nakita na principle dito na pwedeng may apply sa relationship. Kasi sa badminton, may time na flying lang, ganon. Mag-ping-pong, pok. Pero may time na kailangan mo mag-smash. At may time na kailangan mong mag-blessing, okay? Para manalo ka. So, ganun din sa relationship. Kasi kung palagi lang kayong ping-pong, fly, ganun, is that maboboring kayo. Sometimes, kailangan ka din na mag-smash. Kailangan ka din na maging, stricto sa kanya. Kailangan na wag mo siyang itolerate. Wag mo siyang hayaan na, may spoiled sa relationship nyo. Itama mo, i-correct mo. May mga bagay na hindi mo madaling ibigay sa kanya. May mga bagay na kailangan niyang paghirapan din. Kailangan mo na i-smash in order para matrigger siya at habulin niya yung shuttlecock. You know what I mean? At meron ding time na kailangan mong mag-blessing. Magamang surprise, may mga sekreto, kasi alam mo yung blessing, ilalagay mo sa place na kung saan medyo malayo siya or unexpected. Ganun, para matrigger yung excitement niya, kailangan mo ding mag-blessing sa kanya. Magbigay ng mga surprises sa kanya, yung mga sekreto. Be mysterious, kaibigan. Be mysterious. And then, of course, yung flying, ganon, yung ping-pong lang na ganon. Normal. So, that's it for today's video. I hope na makatulong ito sa inyo at sa kung tingin nyo ay applicable sa relationship nyo, then i-apply nyo. And I believe with all my heart that this is very effective at makakatulong sa inyo at sa kanya para mas makita niya yung halaga mo, makita niya yung tunay na pagmamahal mo sa kanya at mas magiging masaya and long-lasting yung relationship niyo. So that's it. Maraming salamat and God bless. Bye. Shalom.